So ito na guys yung court, basketball court sa pickleball. Everybody loves the sunshine. Hi guys, so magka-camping ulit tayo. So welcome to episode 12. So ngayon, pupunta tayo sa unang campsite na feature natin sa series na to. Yun kasi hindi pa natin vinlog yun, as in video lang na normal yun. So pupunta tayo ngayon sa Cool Breeze sa sa Pampanga. So nung huling camping namin doon talagang malamig. So tignan natin kung malamig pa rin kasi summertime yun. So I assume na mas malamig ngayon. Tapos biglaan lang tong camping na to. So wala tayong nabibili pang ulam. So bibili tayo ngayon. Pati tubig at mga yelo. So nandito si Sinchan. Ayun si Sinchan. Yan. At ang aking bebe. Hello. Yan. So medyo maaraw ngayon. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy tong araw na to. So guys, nandito pa tayo ngayon sa subdivision. So since nabanggit ko nga sa inyo, wala tayong na-prepare na ulam. So titingin muna tayo dito, bibili tayo. Kasi nung huling punta namin doon, wala talagang bilihan ng mga lulutuin. So at least dito, bili na tayo para dire-diretso at sure tayo. Tatlo lang. Gulay. So nakabili na tayo guys ng liempo. So ang bibili lang naman natin ay dinner. Kasi yung lunch natin sa kalsada na. So nakabili na tayo ng liempo. Tingnan natin ang lulutuin natin dun mamaya. Tapos gahanap na lang tayo ngayon ng bilihan ng yelo dito sa subdivision. Saka yung tubig, may refilling station dito. 10 piso lang yung babayad natin doon. So guys, dito naman tayo magpapa-refill ng ating tubigan. Yan, kasi yung lagayan natin dito 10 piso lang eh. Tara guys, pa-refill tayo tubig. Let's go. Guys, so nakabili na tayo ng tubig. Yelo na lang ang kulang natin. So dito na tayo maghahanap ng yelo sa daanan. And guys, so nakabili na tayo ng tubig. Ang kulang na lang natin ay yelo. Ang hinahanap kasi natin as much as possible yung yelo na tagtitris sa tindahan. Kasi mas matagal yung tumagal kaysa sa tube ice. Kaso sabi ni ate na nagbebenta, bihira na daw silang gumawa ng ganun. Normally kasi tayo gumagawa ng tube ice natin, nung yelo natin. Pero since biglaan nga to, wala tayong nagawa. So maaasa tayo ngayon sa mga tindahan dito sa labas. Ang worst case natin ay tube ice. Tara, hanap tayo. Dito mukhang uulan. Sana ulan. Para malamig. So guys, nasa NLEX na tayo. Di pa rin tayo nakabili ng yelo. So tingnan lang natin mamaya paano tayo bibili. Tingnan natin kung may madadaanan tayo ulit, or baka mayroong bilihan mismo ng yelo dun sa campsite. Saka yun pala guys, uling. Di pa tayo nakabili ng uling kasi mag-iihaw tayo mamaya ng liempo. So tingnan natin. Guys, dito na tayo magla-lunch. Nag-drive-thru na lang tayo sa Jollibee dito. Kasi para pagdating doon ay dire-diretso na lang tayo. So guys, nakabili tayo ng ating lunch. So Jollibee tayo ngayon. Nag-park na lang tayo dito para matapon din natin agad yung basura. Yan si Mickey. So kain tayo guys.
Butane? May butane ba? Saan ka na? Boss, may butane kayo dito, boss? Yes po, doon po. Doon po. Thank you po. So, bibili tayo dito guys ng butane at yelo. Dito tayo ngayon sa O-Save. So guys, nabili na tayo ng butane at ng yelo. So, lalagyan na natin siya sa mga cooler natin. Wait. Good. Ay. So guys, papunta na tayo sa camp, sa Cool Breeze. Ang dami nating stop ngayon kasi hindi tayo prepared. Medyo late tayo magse-setup. Darating tayo doon ng 1:20. So sana hindi ganun kainit doon para di tayo pagpawisan masyado. Pero okay lang, kahit gano'n naman kainit, makapag-swimming tayo. So goods lang. Tuloy-tuloy na natin yung video. In 500 meters, slight right. So guys, hindi na namin ikakat para makita nyo kung kaya ba siyang daanan. Oh no, may kasalubong tayo. Problema lang dito guys, kapag meron kang nakasalubong, talagang ewan ko kung paano gagawin nyo. Yan. Pero mukhang kaya naman, nalala ko kaya siya ng lahat ng sasakyan eh. Kasi may nakasabay kami dati na nakawigo lang eh. Feeling ko may hirapan talaga dito mga kuwari sasakyan nyo lowered, buta huwag nyo natangkain. Kakanan lang dito, ito yung papasok sa mismong Cool Breeze. In 300 meters, your destination will be on the right. So ang ginagamit namin dito guys pala ay ng Google Maps, kasi nung naalala ko nung nag-waste kami dito, medyo naligaw kami. So sundan nyo lang yung sinasabi doon sa page. Medyo matarik lang siya pero kaya naman. So mas maganda pala wag na yung mag-shift sa second gear. Yan, hindi na lang mabagal pero sure. Guys, dito na tayo. Muna tayo sa registration. So ay guys, nakapili na tayo ng spot natin. So dito tayo. Parang actually dito rin tayo yung spot natin nung nakaraan. Pero before nakapaganon yung kotse. Ngayon nakapaharang lang ng ganito. Tingnan natin kung anong mas okay, kung paganto o paganon. Wait lang. So, unahin natin assemble guys yung mga
maliliit bago natin lagay yung tent para may option pa tayong ilipat siya mamaya. Nice! So guys, ito naman yung ating sabitan. So, assemble na natin siya para ma-assemble natin, masabit natin yung ibang bagay. So far, di pa siya, malamig naman, hindi siya ganun kainit. Hindi na siya ganun kalamig. Kasi pinagpapawisan pa rin kami. Tingin mo, atras ko pa siya dito. Para maluwag ng kaunti. Medyo na setup na natin ng onti yung iba. Ang next ating sa setup yung ating kitchen area. So dito natin siya ilalagay. Tapos guys, since sure medyo mahangin mamaya at baka mahirapan ng ating lutuan, so lalagyan natin itong pangharang. Mamaya guys, tapos na tayong mag-setup. So nalagyan na natin yung mga kagamitan. Ay actually meron pa pala yung doon sa loob ng tent. So yan, medyo nasa initan lang ang ating tent. So sa lobat kasi yung ating pang-inflate. So mamaya na natin hahanginan yun, yung ating inflatable bed. Yan, pero pakita ko sa inyo yung setup natin. Yan. So, nandito yung mga sabitan. Lutuan natin. Containers. Yan. So, bali, ang lalagyan na lang natin dito is yung awning ni Monty. Hindi na tayo maglalagay ng canopy. Tapos, since freestanding siya, baka hindi na rin natin ilagay yung yung pool. Kasi mukhang hindi rin naman nauulan. Mainit lang talaga. So, yun pala. Kasi nung huling punta namin dito, promise nilamig talaga kami. So tingnan natin kung mamaya lalamigin pa rin tayo kasi so far medyo mainit. So guys, tingnan muna natin. Lakad-lakad tayo. Puntahan natin muna yung CR saka yung lababo. Tapos actually magkapalit tayo si Mikey. Tapos magsiswimming tayo. Let's go. Tara guys, so naglalakad-lakad muna tayo ngayon. Alam ko may lagayan ng sticker dito eh. So puntahan muna natin saglit. Tapos saan yung daan? Ito lang naman yung, ito pala yung parang cafe nila. Diyan yun. So mamaya puntahan natin. Tapos dito yung reception area. Diyan. So guys, mamaya na natin hanapin yung lagayan ng sticker. Diretso tayo sa swimming pool dahil gusto ko nang mag-swimming. So dito lang yun. So yun yung maganda dito sa Cool Breeze. Kasi meron kang CR. Tapos alam ko merong access dito sa basketball court. Tapos meron ding, parang meron na rin yatang pickleball court dito eh. Pero try natin hanapin mamaya kung nasan yun. Paita ko sa inyo. Pero before wala pa yung pickleball eh. Tapos di ko rin nakita yung basketball court. Yung nakita ko dati is yung swimming pool. Tapos guys, alam ko aside sa mga tent pitching, pwede rin kayong magrenta dito ng mga parang private rooms. So yan, paita ko sa inyo.
Yan, alam ko pwedeng rentahan yan. Pwede ring rentahan yan. Then yan. So medyo madami rin na pwedeng rentahan dito. So guys, ito yung papunta sa swimming pool. So dito yung daan. So, syempre, kailangan muna nating mag-shower. Tapos, nandito na rin yung swimming pool area. Tara. So guys, tapos na tayo mag-swimming, napagbanlaw na rin tayo. So, pakita ko sa inyo ngayon yung CR. Yung CR na ipapakita ko sa inyo is yung CR na malapit doon sa swimming pool. So meron pang isang CR na malapit doon sa campsite. Pero ito na lang yung ipapakita ko sa inyo kasi most likely parehas na naman yung itsura. So, ito muna yung lababo. So dito dalawa siya. So in terms of water pressure, yan guys, so meron naman. Okay. So yung isa malakas, 'di ba? So, okay yung okay yung lababo. So dito naman tayo sa CR. So I think ito yung side ng lalaki. Tama. Yan yung side ng lalaki. So tingnan natin yung CR check tayo. So medyo yan. Okay naman yung CR nila, malinis. Siguro may gumamit lang nito kaya hindi na anlawan, pero okay naman yung CR guys, malinis siya. At merong bidet. So tara, bidet check tayo guys. Uy, malakas. So malakas yung bidet. Then yung flush naman ay okay din. Okay. So okay naman guys yung CR. Again, ito yung sa lalaki. Hindi ko na pupasukin yung babae kasi most likely same lang naman yun, no? Tapos of course dito meron ding sa labas kapag gusto mo lang umihi. So ito, meron ding urinal dito para sa lalaki. So, ayun yung sa lalaking side. Dito naman sa babae, kasi alam ko other side yung sa babae. So, yung CR, katulad na binanggit ko, di na natin papasukin kasi most likely same lang naman yun. Pero para makita nyo na lang din, ayan, meron talagang 4 girls. Yan, no? Yan. Tapos, yung katabi niya is shower room. So, yan. Dito kami naligo. So, ayun yung shower head. Dito talagang shower lang yung magagawa nyo. And malakas din naman yung tubig. So, okay siya sa side na to. So, tingnan natin naman mamaya siguro yung side na malapit doon sa camping area. Hindi naman to ganun kalayo. Actually, malapit lang din naman. Kasi ito, para meron kayong perspective. Ayun yung pool area. Okay. Tapos, doon lang yung dyan yung camping area. Yan. So, hindi naman din siya ganun kalayo. Tapos guys, diba nabanggit ko sa inyo kanina, aside sa camping, meron din ditong available na parang mga hut or yung mga private rooms. So, nagpaalam kami, pwede naman daw nating tingnan. So, tara pasukin natin yung isa. So, yun si Mickey. So ito ay couples room. So tingnan natin. Ganyan. So tulugan talaga siya. Ay, merong wifi. Nice. Tapos wala lang siyang aircon pero meron ka namang ceiling fan. Again, malamig naman dito sa gabi. So di naman siya ganoon kainit. Tapos ang view nyo, meron veranda dito. Hindi lang natin mabubuksan. Pero yan. Yun guys. Tapos, babalik na tayo dun sa spot natin. Meron din palang saksakan dito o power outlet. Nagtanong kami kanina kung libre siya. So may bayad daw.
Ang payment o ang bayad ay 250 pesos. So isang buong araw na yon. So kunwari gusto nyong gumamit ng mga mga electric fan na disaksak, pwede naman. So bayad na kayo ng 250. Tapos sabihan nyo lang si kuya or yung bantay para mabigyan kayo ng access doon sa saksakan. Alam niyo, in fairness talaga sa sa Cool Breeze. No oras na ba? 4 PM, hindi na siya ganun kainit. Tapos, naalala ko ganito rin naman siya nung unang punta namin dito. Mga gantong oras, actually mga 5, medyo malamig-lamig na nun. So, expected natin maya-maya lang. Medyo malamig na ulit siya. So, hi guys. So, tapos na tayong maligo, saka mag-swimming kanina. So, naayos na rin natin yung setup natin dito. Medyo mas napwesto na natin yung mga bagay-bagay na mas maayos. So, ngayon, time check, 4:32. So, ang gagawin natin ay magmamarinate na tayo para at least merong ilang oras na marinated yung baboy natin. Dahil medyo tinatamad akong pumunta ulit dun sa hugasan, maghahanap na lang tayo dito ng plastic para hindi na ako kailangan maghugas ulit ng kamay. So, lalagyan ko na lang ng plastic yung kamay ko. So, haluin natin siya. Yan. Tapos, tatakpan na lang natin yan. Hahayaan natin siya dyan hanggang mamaya pag magluluto na tayo. Diba? You know. Then, mamaya na siguro mga 7 or 6:30 mag-start na tayo na mag-ihaw. Ayan. So, dyan muna siya. Tapos guys, nga pala, before kasi dito, meron ka lang swimming pool na parang amenity. So ngayon, sabi nila kuya, pag minessage nyo rin naman sila, meron na silang pickleball court, then meron na rin silang basketball court. So mas marami ka nang pwedeng gawin sa campsite na to. Hey guys, so dahil time check, magsi 6 PM na. So ang gagawin natin ngayon ay itry na natin ilagay yung mga ilaw natin para ready na tayo mamaya. So ilalagay natin yung dalawa nating fairy lights. So sa side na lang natin siya lalagay. Then yung ambient lights. Isa pa pala sa okay dito sa Cool Breeze, pwede kayo magpa-deliver via Grab. So kami, nag-order kami ngayon ng McDo pang merienda. Try natin kunin yan guys yung pinag-grab natin. Let's go. Yan guys, so nakuha na namin yung McDo. Pag nag-order kayo dito, make sure nyo lang na tama yung ipipin nyo or tanungin nyo muna si kuya sa kasabihan nyo yung driver. So tara guys. Hi guys, so nagluluto na tayo ngayon ng ating dinner. So again, ang dinner natin ngayon ay inihaw na liempo. So papakita ko sa inyo. So ito siya guys, yan na, nag-iihaw na tayo ng liempo. So medyo lakas lang nga po yung kanina ay medyo nasunog yung ibang part. Pero syempre, babantayan na natin ngayon yan. Panaon ng Eraserhead, pero guys, huwag tayo mag-concert dito sa camping. Hi guys, so tapos na tayong magluto ng ating dinner. So again, ang dinner natin ay inihaw na liempo. So ito na siya. Yan ang ating ulam guys. Inihaw na liempo at brown rice. So gugutom ka na, Bobby. So tara guys, tayo ay magdi-dinner na. Hi guys, so tapos na tayong mag-dinner. Tapos na rin tayong maligo. Yan, naka-pajamas na tayo. So, ang gagawin na lang natin ngayon ay manunood ng Stars at ng One Piece. Of course, kailangan nating habulin si Luffy dahil ilang episode na sila. So, tara. Bago ang lahat guys, meron lang papakita sa inyo. Meron kasing kandila sa bahay na hindi nagagamit. Tingnan nyo to.
dinala namin dito. So yan guys, ang angas dito, scented candle siya. Tapos ang laking tulong niya rin sa liwanag bukod sa ang bumabango yung setup. So ayan no. Wala lang, na-realize ko lang na magdadala nga ako maraming kandila. Hindi mo marami, mga 2 ganyan na kandila. Dagdag aesthetic din sa setup eh. Hello guys, so discuss ko lang sa inyo na alam nyo ba, 'di ba siyempre kada camping most likely iba-iba yung setup nung pagkakaayos ng table, ito yung sa tent, dito nakalagay, ganyan. So wala pa kaming camping na pare-parehas yung pwesto nila. Pero every camping na lang, may isip ko na, ito yung pinakamagandang setup, blah blah blah. Pero ngayon, ito masabi ko talaga, ito yung pinakagusto kong setup. So, nandun, yung ating tent, nandito siya. Yan. So, diba nandito yung tent natin, tapos nakaano lang yung owning ni Monty. Wala lang, gustong gusto ko lang yung pagkaka-setup niya, kasi parang ang linis niya bang tignan, ang straight, ganun. So, ito yung mga sabitan. Kaya pala tayo naglagay ng pole, no? Again, freestanding na owning to. So kahit walang pole goods yan. Pero kaya lang tayo naglagay is para masabit natin to. Kasi kailangan niya to eh. Tapos diba, yun yung lutuan. Tapos, nandito na yung mga yung mga table, yung coolers. So, kung iisipin nyo guys, parang lang, diba? Mas malinis siyang tignan for me compared dun sa mga huli nating setup. Tapos na magluto ng breakfast. Yan na ang tocino at ang itlog. Tapos meron pa tayong mangga dito sa boiled egg. So kain tayo ng breakfast. Guys, pupunta tayo sa dun sa pickleball court saka dun sa basketball court. Para makita nyo din kung ano bang itsura niya. Tapos igala na rin namin kayo sa the rest ng may kita dito. So guys, ito yung daanan papunta doon. So maganda pa sa campsite na to guys, sa Cool Breeze. Parang unti-unti nilang ini-improve pa yung campsite. Sabi ko nga sa inyo nung summer, nung nandito kami, ang meron lang ay swimming pool, tas mga magagandang CR, tas syempre malamig. Ngayon, nagdagdag sila ng pickleball, tapos sabi nila may basketball court na rin daw. So kumbaga yun nga, may improvements. Unlike sa ibang campsite kasi na kung ano yung nadatnan mo last year, yun na yun. Hanggang magsarado sila, yun na yun eh. So maganda pa rin yung nag-i-improve kahit pa paano yung ibang campsite kung kaya naman. So ito na, nandito na tayo. Malapit na. So pakita ko sa inyo. So ito na guys, yung court, basketball court sa pickleball. Ako bilang nagbabasketball dati, ang ganda maglaro dito, sobra. Ayan o. Tapos ganyan yung view mo. Ganda. Half court lang siya, pero okay na din. Sino ba namang pa 5 on 5, diba? Sa camping. Ito naman yung pickleball court, katabi lang siya. So most likely, kapag maglalaro siguro ng basketball, igigilid yan. Yung for pickleball. Pero kung wala namang basketball, edi pang pickleball siya. Pero yun, overall, gandang linis oh. Sarap paglaro dito ng hapon. So kapag napaglaro na tayo ulit guys, kapag kaya na ng likod natin, basketball tayo ulit dito, balik tayo dito. Ganda. Ako guys, so far, siguro ang hindi ko lang trip dito, pero hindi naman nila kasalanan yun. Pero ang hindi ko lang trip dito siguro yung daan papasok. Kumbaga passable naman siya sa lahat ng sasakyan. Feeling ko kahit tricycle kaya. Actually motor nga nakapasok eh. Ayun nga lang, ang sikip kasi. So isahan lang talaga, as in isang sasakyan lang. Nakita nyo naman diba dun sa video ng papasok, no?
kapag meron ka nakasalubong, medyo may hirapan ka. So bigayan talaga. Sa amin kasi laki ng Montero. So medyo nakakailang. Ayan yung ibang camper guys. So nakabalik na tayo dito guys sa setup natin, no, sa mismong camp natin. Ngayon lang, syempre kapag hapon, gabi, medyo malamig naman. Pero kapag ganito, anong oras ba? 8:17 AM. So kapag ganito, medyo may kainitan na ng onte. Tapos yung mga puno kasi dito, hindi maraming puno. Hindi pa nga lang ganun ka tataas. So, pero pag ito, siguro mga ilang buwan pa, pag medyo lumaki pa yan, lumaki pa lalo yung mga puno na yan, madaming magiging shaded area dito. Hi guys, so tapos na tayo magligpit, nag-pack up na tayo. Itong owning na lang ni Monty yung in-next natin. So, okay, camp review na tayo. Again, this is our second time dito sa Cool Breeze. So, game, score na natin. So, in terms of accessibility, kahit anong sasakyan naman ay makakapasok o makakadaan dito. Ang downside lang, nabanggit ko naman na is yung daan nga, pang isahan lang. So, 0.5 sila dun. Security, sa security naman, meron namang bantay dito. Tapos kahit nung gabi, nag-reply sila. So, good sila dun. Price value sa worth 350 pesos, ang dami mo nang pwedeng gawin. May swimming pool, may pickleball, may basketball. Tapos medyo malamig siya, so goods na yun, points sila doon. Tapos sa signal, may signal ang Smart sa Globe. So okay na okay din sila doon, so points sila doon. And then lastly is yung CR check. So may bidet sila, malinis naman. Then merong mga choices ng CR, marami. So points din sila doon. So overall, ang score ng Cool Breeze ay 4.5 out of 5. So definitely puntahan nyo to, ilagay nyo siya sa bucket list ng mga campsite na gusto nyo puntahan. So yun guys, see you sa next na camping natin. So again, ingat kayo, and then lagi nyo isipin na kayo ay gumala para mabuhay. Sa tuwing napapatanaw ako sa ating kalangitan, lalo kong natatanggap ang kalapitan na balang araw lahat tayo ay mapapalitan. Mga bagay sa mundo ay merong katapusan, yeah. Pero